stagnant, kumbaga. We improve kung ano yung nakikita namin. Diyan yung papasok yung mission risk management. Dati kasi, ang ginagawa is mission risk profile, MRP. Ngayon, yung Air Force Safety Office is binago nila into mission risk management to easily manage risk identified during or prior ng operation. Long-term improvements. Kung sa sarili naman, sa akin, nagiging mature ka when it comes to decision making as an officer. Yun yung pinaka mabigat. Ano talaga, it's hard for you as an officer to make decisions pagdating or ang pinag-uusapan is buhay. It's very particular talaga yung Air Force na mission successful without any untoward incident happen. Ganun pala. What positive feedback have you received from the people you've rescued? Hindi naman lahat maganda yung feedback eh. Sa atin. Lalo, nandito tayo sa Pilipinas. Gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, may masasabi yung tao. So, kung positive feedback, nagpapasalamat sila kasi na-perform namin ng maayos yung isang mission. Pero, syempre, meron ka talagang maririnig sa tao na bakit ganyan siya na-perform, ganyan. Kumbaga, in short, there's no perfect. So, there's a lot or there's a room for improvement, kumbaga. So, kami, wino-workout namin, lalo kami officers, na kung ano man yung kakulangan ng organization, nag-usap-usap kami kung paano namin ma-improve kung ano yung lapses ng organization. Yan yung namin ginagawa namin. How have your missions contributed to building stronger, more resilient communities? How have your missions contributed to building stronger, more resilient communities? How have your missions contributed? Communities. Kung bakit sila naging resilient? Siguro, sa amin, lalo na yung mga PJs namin, para rescue jumpers. Since nagkakandak kami ng nasa training namin na mag-conduct ng mga trainings sa DRRMO, di ba? May mga naging auxiliaries kami sa Search and Rescue Auxiliaries Training. Nagiging maganda yung impact niya rin sa amin. Since nagiging part sila ng training ng group namin para mas dumami pa yung mga rescuers na matatap namin kung hindi man kami available since kami yung primary. As long as may mga tao, wari dito sa inyo. For example, may typhoon na talagang super lakas talaga siya. Tapos naubos na yung personnel namin dito. Yung ng involvement ng mga auxiliary namin, yung mga na-train namin na personnel dito, is magkakaroon ng magandang impact na mai-utilize namin sila. Instead na mahirapan kami mag-manage ng mga tao namin. Part 2. What negative experience have been found? This question aims to explore the negative experience naman, negative, ito positive. What challenges have you faced in conducting search and rescue operations? Difficult terrains. Negative challenges. Siguro for me kasi wala pa akong na-encounter na challenge. Kasi, yun nga, sabi ko nga, before we move out, before we deploy, ang emphasis kasi ng group namin is dapat good planning bago ka mag-conduct ng missions. So, yun yan, good planning talaga. Yung mga challenges na yan, hindi mo talaga maiwasan na may may ma-face ka, lalo pag nag-perform ka na ng missions. However, kung maganda yung planning mo, di ba? Kung maganda yung planning mo beforehand na mag-perform ka ng missions, mas marireduce
or mitigate yung hazards or risk during performance ng missions namin. Can you share an experience where a rescue mission did not go as planned? Wala. Lahat mission accomplished. Kasi nga yun nga, babalik tayo in the first place. Good planning. Good planning lead you to mission accomplished. Successful mission. How do you handle situations where there is resistance or panic from those you are securing? Siyempre, ikaw mismo, nag-train ka as a rescuer, di ba? Kung ipapakita mo sa mga tao na hindi ka confident na mag-perform ng duties mo. Siyempre, mararamdaman nila na bakit kaya mag-perform sila pero hindi naman sila confident. So matatakot sila ngayon. Kung iyan sa liparan, kami mga piloto, minamanage namin yung mga tao namin, lalo na pagka kuwari may naramdaman kaming problema sa aircraft, hindi namin agad-agad pinaparamdam sa kanila na, uy, may discrepancy tayo. Siyempre, maano yung mga yan matatakot sila. So, sa amin, as an operator, rescuer, anything, or rescue pilot, minamanage talaga namin yung takot nila. Pinaparamdam namin na, relax lang kayo. Kaya natin talaga. So, yun. Sa teamwork namin, napiperform namin ng maayos yung mission. Kaya hindi kami pinaparamdam talaga namin na hindi kami nagpapanik. Dapat confident kapag nagpiperform ka ng missions. For what logistical issues have you encountered in remote or logistical issues? Hindi kasi rescuer kasi may 3 days provision. So nandyan na yung gamot, lahat ng kailangan ng damit. Before kami na-deploy, may 3 days provision kami. May tinatawag na go bag. G-O, Golf Oscar. Go bag yun. So may, yung laman ng go bag namin, nandyan na gamot, damit, slippers, toiletries, and anything na kailangan namin. Kaya hindi kami ng logistical issues. Tapos, nag-check-in din kasi kami sa Office of Civil Defense. Kaya, yung mga kailangan namin, napoprovide ko lang. How do you manage limited resources during high demand search and rescue missions? Limited resources. Hindi ko pa na-encounter yung limited resources. Kasi nga, before ako nagpapa-deploy, ini-ensure ko talaga sa planning ko pa lang, ensure na lahat pag nag-briefing ako sa mga tropa ko, ini-ensure ko na lahat is okay na. So one of the best practice is have a checklist check mo lahat yan, okay na ba to? Tapos pag may kulang ka pa, saka mo ayusin mo na bago kayo mag-move out, kasi mahirap as an officer in charge na mag-manage ng ganung problema pag nasa mismong operation na kayo. Dadagdag pa yan sa isipin mo. Instead na makapagbato ka ng information sa higher headquarters para ma-inform sila kung ano ang status nyo, kung safe pa ba kayo, ano pang mga kailangan nyo. Kaya yun nga, yung pang-apat, yung logistical issues, hindi kami nagkakaroon ng ganung problema. Kasi nga, may proper communication, ma-manage namin kung ano yung mga kailangan namin bago kami mag-deploy sa isang lugar. Number 6, can you describe a time when coordination with others was difficult? Wala naman eh. Yung nga sabi ko nga, di proper communication talaga yun. Yung mga nasa higher quarters kami, hindi lang kami yung nagko-communicate sa kanila. Pati yung naiiwan sa opisina, sila yung most primary or kumbaga sila yung responsible mag-communicate sa taas. Tapos sila, ibabato na lang sa amin. Tapos kami, para yung load, yung payload ng utak mo na mag-isip, lalo ikaw yung officer in charge, is ma-reduce, ma-mitigate. So ang isipin mo na lang, mag-focus kayo sa operation. Kami nang bahala dito sa admin matters. What are some common misunderstandings and miscommunication with this during
miscommunication. Siguro nung ano, nung nag-rescue kami ng ano, na Tugigaraw, Typhoon Ulysses din, November 15, 2020. Miscommunication sa ano, ibang unit sa Tupi. Kung sino yung mag-perform ng ano, ng relief operations. Kasi kulang sila ng tao. Ang ginawa nila is, kumuha pa sila ng tao sa amin. Which is, ang primary responsible namin is mag-perform ng HCDR. Sila is mag-perform ng relief operations. Kumbaga, yung aircraft nila yung ginamit namin na mag-relief operations instead na personnel nila dapat yung nandoon. Kasi kami, di ba, mag-skill nga kami mag-rescue. Dapat, doon lang kami sa HCDR. Sila is mag-perform ng relief operations. Air operations sila. Kami HCDR sa ground. Nung hindi pa ako piloto ng that time.